Ang babaeng nabuhay pabaliktad. Walang sertipiko ng kapanganakan. Walang pamilya. Noong 1911, isang batang babae ang natagpuang mag-isang naglalakad sa gitna ng bukirin ng trigo malapit sa Muskogee, Oklahoma, nakayapak, malaki ang mga mata, tahimik. Kaunti lamang ang kanyang nasasabi at walang nakakakilala kung saan siya nagmula. Inampon siya ng isang hilot na si Corbel. Binigyan siya ng pangalang Alberta Leroux. Tinataya niyang nasa 4 na taong gulang ito. Ngunit hindi lumaki si Alberta katulad ng ibang bata. Hindi siya tumanda, o kung tumanda man, hindi sa pasulong na paraan. Pagsapit ng 1920s, mukha pa rin siyang bata. Mas matangkad na ang kanyang mga kaklase. Sa mga larawan, nag-iiba ang kanyang kasuotan, ngunit ang mukha, hindi nagbabago. Pagsapit ng 1947, si Alberta ay 18 na muli sa pangalawang pagkakataon. Sinuri siya ng mga doktor mula sa Tulsa. May ilan na nagsabing ito'y dahil sa pagkaantala ng mga hormoniwag dito ng chronological instability. Isang mamamahayag pa nga ang nagbintang na 3 magkakapatid lamang ang nagpapanggap na isang tao. Ngunit sa katotohanan, walang makapagpaliwanag kung bakit siya ay pabata ng pabata bawat taon. Noong dekada 2060, tumigil na siyang magsalita ng buo. Nagsimula siyang magsulat ng pakanan-pakaliwa gamit ang baluktot sa laming titik. Nakalimutan na rin niya kung paano bumasa. Pagsapit ng huling bahagi ng 70s, naligas ang kanyang mga ngipin, hindi dahil sa pagkabulok, kundi tila ba hindi talaga ito nararapat nandoon. Suot niya'y malambot na cotton. Natutulog sa ilalim ng mabibigat na kumot. Tinatanggihan ng musika, lalong lumaki ang kanyang mga mata. Lumiit ang kanyang mga kamay. Noong 1983, kasinlaki na siya ng bata. Tumatawa siya sa harap ng mga wind chime, umiiyak kapag naaamoy ang sibuyas. Wala na siyang alaala ng sariling pangalan. At noong 1991, nawala siya. Walang puntod, walang anunsyo, isang walang laman na duyan na lang ang naiwan at isang nakatiklop na sulat. Nakasaad doon, bukas, masyado na akong maliit para buksan ito. Sabi ng ilan, tumanda si Alberta pabaliktad. Sabi ng iba, baka hindi siya tumatanda sa lahat, kundi bumabalik lang kung saan talaga siya nagmula. At sa isang tahimik na bukirin sa Oklahoma, gumagalaw pa rin ang hangin sa gitna ng mataas na damo. At kung makikinig ka ng mabuti, maaaring makarinig ka ng tawa ng batang hindi nakabilang sa mundong ito. Gitling gitling gitling. Ganda, di ba? Gusto mo ba gumawa tayo ng sariling alamat o kwento na ganito ang tono, medyo mahiwaga, medyo malungkot, pero sobrang mapanlikha?